Alden Caprice at saka Will Ashley, mga kasembreros, posibleng magsama sa isang project or movie. Tapos si Kath at saka si Mark nasa Ivy Clinic. Halatang inedit na naman yung video na ito, mga kasembreros. Yung original video ni Kath ay tinabi na naman nila si Mark Alcala. Yan, at marami pang items sa vlog na ito. Pero unahin ko ito, mga kasembreros, ang Casino Plus ni Alden kagabi. Nag-post, no, kakulitan ito ni Alden, mga kasembreros, at saka parang meron silang promo na pag shinare daw yung video, yung video na ito ay may chance kang manalo ng 5,000 pesos, mga kasembreros. Pero ang kulit ng ginawa niya dito kasi kunwari daw nahulog yung yung parang papa-autograph, mga kasembreros, na papel. Hinulog niya kunwari, tapos pinirmahan niya, no, tapos ganun. Tapos fans asked for my autograph. Why so obsessed with me, boy, I wanna know. Tapos nagulat yung mga kunwari, no, yung mga fans na ito na nakadampot, mga kasembreros, ng papel. So tapos umiiling. So hindi ko alam kung bakit ganito yung kanilang concept na nagawa, mga kasembreros, ginawa. So talagang question na yung wala, parang ko parang nagulat lang na bakit parang hindi gaano connected, no. So pero yun, ang cute lang ng kinagawa ng mga kasembreros. Ang cute at saka ang kulit, mga kasembreros. So yung tatlong fans or tatlong characters dito ay napailing-iling na kunwari daw ay parang nagpapa-autograph daw, mga kasembreros. Tapos may naka-ready na dito na ball pen or pentel pen si Alden, mga kasembreros. So sabi niya, you have a chance to win 5,000 pesos pag shinare mo ang video na ito. So try nating play ito mamaya, mga kasembreros, para mapakinggan ninyo. Post ito ng Casino Plus kagabi, mga kasembreros. Tapos ito, hindi ko alam kung anong connect nito. 15 hours ago, post ng Showbiz Chronicles PH. Jessica Sidiel and broken the pact, the millions of dollars that disappeared after a signing. Bogota woke up with the name of Jessica Sidiel everywhere in the networks. Hindi ko alam kung bakit na yung picture niya ay yung kay Mark Alcala, kay Kath, at saka kay Katrina Halili, kay Chris Lawrence, at saka kay Boy Abunda. Tapos sabi niya, buntis ako. Tapos yung caption, sobrang layo naman, mga kasembreros. Hindi ko alam kung anong point niya dito. Tapos yung picture ni Kath na interview niya kay kay Boy Abunda, mga kasembreros. Pero sobrang layo, hindi ko lang alam, hindi ko ma-analyze kung ano yung connect noon sa mga pinagko-comment niya or parang caption, mga kasembreros, doon sa picture na kanyang shinare po, mga kasembreros. Pero yaan na natin. Yan natin, no, move on. Sabi dito, next item natin, na feature din si Catherine, of course, doon sa kanyang betadine post sa Instagram. Sabi dito ng All Showbiz or All Access Showbiz, sabi niya, so happy to see you peaceful and full of joy, Catherine Bernardo. Live freely, laugh loudly, and love without holding back. So sabi niya dito, no. Tapos pictures ni Kath, random photos niya, ang daming likes, so 2,100 reactions, mga kasembreros. Tapos yun, no, pictures ni Kath doon sa kanyang ginawang shoot sa betadine, mga kasembreros, sa rancho. So tapos nandito pa si Snowy, mga kasembreros, na kanyang favorite na aso or for baby, mga kasembreros. Tapos ito, ang cute ng caption dito. April 1, mga kasembreros, kasi di ba April 1 na ngayon. Pero ito po ay April 1, 2023 na post ni Chard Fulkerson, mga kasembreros, na isang avid fan ni Alden. So sabi niya, ang init, sarap mag-swimming, sabing ganun. Sabing ganun ni Chard Fulkerson. So tapos pictures ni Alden dito na nagsiswimming siya, mga kasembreros.
So grabe na, ang bilis ang panahon. April 1 na mga kasambreros. Talagang ang bilis ng panahon mga kasambreros. Kailan lang yung March. Tapos ngayon ay April na talaga mga kasambreros. So mainit na, sobrang init mga kasambreros, lalong-lalo sa cities. Dito sa amin may mga puno, may mga saging, so medyo nakakaya pa. Pero mainit pa rin talaga mga kasambreros. Pero kaya naman no, sa awa ng Panginoon mga kasambreros. Pero yun, no? Talaga mainit na kasi summer na talaga. Tapos ito ang cute ni Bianca De Vera dito. Bianca De Vera mga kasambreros, no? Na isang sikat na artista rin po na kakalabas lang din sa PBB house. Piniperfect, sabi niya dito, papakinggan natin ito mamaya mga kasambreros. Sobrang hinahangaan niya talaga si Kath na piniperfect niya yung iyak daw ni ate niya Kath mga kasambreros. So sabi niya paghating gabi na kunwari, tapos nag-iisang anak pala siya, no, si Bianca De Vera mga kasambreros. So dito nag-iisang anak siya, so wala siyang ibang makausap or ibang mapagkitaan ng kanyang acting mga kasambreros sa bahay, or wala makikialam sa kanyang bahay. So nakaharap daw siya sa salamin. Tapos ipa-perfect niya na ipa-perfect niya yung tear or luha mga kasambreros ni Catherine Bernarda mga kasambreros. So sabi niya una muna yung isang mata mga kasambreros. Tapos grabe yung dito yung mga terms ng mga kasambreros, no? Tapos ito pala yung di ba may sila sa Hotel 88 mga kasambreros, na may series sila ngayon na Hotel 88. Sabi ng fan dito ay ngayon ang galing na niya umarte sa Hotel 88 mga kasambreros. So yun po, no. Minsan napapadaan sa page ko yung Hotel 88 mga kasambreros, na kasama nga yung mga kabatch niya sa PBB housemates o sa PBB house mga kasambreros. So mga kapwa niya PBB housemates. So yun po. Mamaya i-play ko ito para mapakinggan niyo po mga kasambreros, no. Tapos ito na nga edit pa more mga kasambreros dito sa video ni Kath mga kasambreros dito sa dito sa IV clinic daw, no. So alam naman natin na itong kung kaya isasabi ko na hindi ako naniniwala na ngayon sa mga gantong picture spotted na dito na alam naman natin na yung picture na ito ay nag-iisa lang si Kath dito nung bumisita siya sa IV clinic. So ngayon, kagabi inedit na naman ng isang fan na kunwari ay magkasama daw sina Mayor Mark Alcala mga kasambreros na parehong naka-black. So well, definitely no, ang original nito na video ay na-flash na natin nakaraan na si Kath lang po mag-isa dito. Tapos ay nagkaroon sila ng tsikahan ni Doc Ivy mga kasambreros at saka ni Doc Teo. So yun, ginawa lang ng mga fan dito, na isang fan ay in-upload, inedit mga kasambreros at saka inedit at saka nilagay na si Mayor Mark Alcala mga kasambreros na kasama kunwari ni Kath. And grabe, no, parang kung titingnan mo talaga siya, totoong-totoo mga kasambreros, ng textures ng kanilang itsura, ng kanilang katawan, parang kung hindi ka masugid na taga-subaybay, ay talagang sabihin mong totoo ito mga kasambreros na na tawag dito, na magkasama sila. So kasi parang magkadikit talaga and so on mga kasambreros, no. So yun, talagang madaling mauto, madaling mapaniwala ang mga tao ngayon, especially kapag ikaw ay isang fan nito mga kasambreros. So yun, alam naman natin, no, na kagaya ng inyo nakita sa screen at na-flash natin nakaraan ay si Kath ang nandito, and of course kasama niya sina Doc Ivy mga kasambreros at ang kanyang husband, na nagkaroon siya ng facial treatment na naman mga kasambreros. So yun po, pero kayo, no, hindi ko po kayo pipilitin mga kasambreros. So sa mga sa mga
papanig lang sa atin mga kasombreros. So, pati yung ano nga 'di ba, yung dito, yung kahapon na spotted kunwari sina Kath mga kasombreros sa airport ay talaga ang dami rin niniwala doon. And kung ano, kasi di ba nagtanggal na ng mask doon si Kath mga kasombreros, naisip ko, bakit yung dalawa lang na pictures mga kasombreros? Kasi pag Catherine Bernardo nasa labas, talagang dudumugin niya ng mga tao. Dudumugin niya ng mga tao mga kasombreros. Tapos walang video, tapos yun lang yung ko pa na i-post na pictures na 2 piraso mga kasombreros. Parang nung nakaraan nga 'di ba, may mga video sila na dito naka-mask naman, tapos ngayon may wala ng mask, tapos wala ng mga tao na nagpapa-picture. So, parang weird no mga kasombreros. Pero kayo na, kung gusto niyo maniwala, so go lang. Kung ayaw niyo naman ay go lang din mga kasombreros. So hindi ko po kayo hindi ko po kayo pipilitin mga kasombreros. So sa aking pinaniniwalaan at sa aking analysis analysis talaga mga kasombreros. So yun po, talagang ano lang, talagang ako ngayon ay nagiging nagiging mapagmatsyag at saka nagiging mabusisi na talaga mga kasombreros when it comes sa ganito. Kasi nga alam natin no, yung totoo talaga lalo dito sa Ivy Clinic daw ay wala naman hindi niya kasama si Mayor Mark Alcala dito. So yung mga Kath Mark fans lang talaga ang gumagawa dito. So kung fan kasi sila ni Kath, dapat hindi nila sinisiraan no. Kasi nakakasira nito ng image ng ni Kath na pumapatol sa sabihin nila, pumapatol siya sa mga politiko mga kasombreros. So image din ni Kath ang nakakasira. So pero may karapatan naman sa Kath na magsalita no, pero she chooses to be silent mga kasombreros. So yun. Pero yun nga no, next item tayo mga kasombreros. Ang cute nito. Sabi niya dito sa caption ay pass sa politician. Dito tayo sa may dimple. Tapos video and pictures ni Alden mga kasombreros na yun nga no, sobrang igop-igop si Phenomenal Box Office Cinema King. So yun, pass nga talaga tayo sa mga politiko. Kasi nababahiran ng ng korupsyon at pagnanakaw talaga kapag ikaw ay isang politician mga kasombreros. So dito tayo sa may dimple. Hindi lang dimple ang meron siya kundi mabuting puso mga kasombreros, at saka very kind at very generous na puso, very humble at very successful of course mga kasombreros, si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, may isang fan doon sa may hindi ko alam kung saan yung outfit sorry po. Nagpa-picture siya kay Alden, naka-black sila pareho. Iniisip ko kung sa hindi siya sa kung sa hindi naman siya sa late birthday celebration or birthday surprise sa kanya. Siguro nakita niyo lang si Alden dito naka-black. Iniisip ko kung ano yung outfit ni Alden, naka-black siya dito. Baka sa isang restaurant or somewhere na na nakita niya si Alden mga kasombreros, kung kaya nakapagpa-picture si ma'am no, na naka-black din po. So pero yun, sobrang accommodating of course ni Phenomenal Box Office Cinema King. Ito sa major item tayo, Alden, Caprice at Will Ashley ay parang may request ang mga fans mga kasombreros na pagsamahin sila sa isang movie or project. Kung kaya kinumpal din ng isang fan dito kagabi yung pictures ni Alden, Will Ashley at saka si si Caprice Cayetano mga kasombreros na big winner ng PBB mga kasombreros sa Kapuso na side. Si Caprice Cayetano na yun nga talagang sobrang bait din ito ni Caprice at sobrang galing. And di ba nakasama na ni Alden si Caprice. Siya yung baby dati ng Aldab mga kasombreros. So ito pa request lang ng fans na hoping and praying na magkasama sa project sila mga kasombreros. Pero palagay ko malabo pa ito sa ngayon kasi sobrang busy pa ni Alden sa kanyang mga naunang schedule mga kasombreros. Ito pa ay posted ni This is RFJ
sa TikTok mga kasambreros. So, posible, yes, pero sa ngayon, hindi pa siguro mga kasambreros. Kasi nga alam natin na yung schedule ni Alden ay fully booked, no? Si Phenomenal Box Office Cinema King sa kanya mga individual ganap na grabe. Nagulat nga ako kagabi nung nag-post yung Casino Plus na sabi ko mag-Holy Week na or Holy Week na nga mga kasambreros na Semana Santa na ay may post pa rin ang Casino Plus mga kasambreros kay Alden. So bagong bago. So yan po no. Pero yun, malay natin, let's just wait and see mga kasambreros sa future updates. Tapos si Kath na feature din siya sa Very Wang, What Happiness Looks Like for Catherine Bernardo. Tapos yung pictures nga ni Kath, random photos niya doon sa bagong post niya sa Betadine, no? 820 reactions mga kasambreros. So, yun po. Tapos, sige. Last item natin mga kasambreros, na feature din si Alden dito sa yung kanyang braso na dito. Ang cute kasi ang caption niya dito ay ang cute ng ulo ni Alden Richards. Tapos yung may tatak nga yung yung dito, yung braso ni Alden sa kaliwa na 2066, 135 reactions. Tapos 7 hours ago niya pinost no ni Showbiz Chikadora. Hindi ko lang alam bakit ulo yung kanyang bakit ulo yung kanyang na-mention dito mga kasambreros, no? Which is naka-helmet naman ang ulo ni Alden Richards, pero yun yung kanyang nakakyutan kaya Soiti mga kasambreros. Pero hayaan na natin, no? Kasi yun naman talaga hindi natin siya pwedeng pilitin mga kasambreros. So yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po ito mga videos na atin pong papakinggan, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Get a chance to win 5,000 pesos pag shinare mo ang video na to. That's what I do every night. Kasi pina-perfect ko yung Catherine B na iyak. Yeah. So every kunwari, hating gabi na, yan na, pag only child ako, so wala namang makikialam, diba? Nasa mirror ako. Tapos ipo-perfect ko talaga yung perfect tear na mataba, na iisa na ng... Bentang dent. Yung benta, yung money shot tear talaga. Tapos yung, di ba si Ate Kath, pag umiyak, ang ganda, iisa lang, pero pag pumatak, shucks, magkano TF ng iisang luha, yung ganun dapat yung atake. So I get you when you practice. Tapos? Sobrang the best ng ating Word of God mga kasambreros. Ang title natin ay Highway para sa Diyos. Bakit kaya, no? Isaiah chapter 40 verse 3, The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. So ito yung title natin mga kasambreros. Highway para sa Diyos, no? Ito po mga kasambreros ay propesiya ni Prophet Isaiah mga kasambreros, na ang Diyos po natin ay yung arrival, yung kanyang pagdadating mga kasambreros ay tayo po ay maging ready, no? Tayo po ay maging handa mga kasambreros all the time sa ating buhay, kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Hesus, no? Yung kanyang second coming mga kasambreros ay hindi natin alam, no? Only God the Father knows kung kailan darating at saka babalik muli the second return or the second coming of the Lord Jesus Christ mga kasambreros. So yun, sa ating buhay, kapag tayo po ay tanggalin, no, yung yung mga distraction sa ating buhay, highway, di ba? Highway, kailangan malinis yan mga kasama, so that yung mga tao, ang mga vehicles or mga transportations mga kasama, or transportation vehicles ay makakadaan mga kasambreros. So kapag hindi okay ang highway, pag hindi madadaanan, ay of course hindi po siya hindi madadaanan mga kasambreros ng mga tao, kasi nga hindi ito malinis or hindi siya passable, no?
we are called to prepare ourselves and our surroundings for the arrival of the Lord in this verse. So kagaya na mention natin, kailangan maging prepare tayo mga kasembreros. We have to think na yung buhay natin ay hiram, no? Lahat tayo anytime ay pwedeng mawala sa mundong ito. But the question is, are we ready, no? To face the living God, mga. Just like how we would tidy up a room and make it welcoming for an honored guest, we are asked to prepare our hearts and lives for the presence of God. So ito po ay nagtumutukoy mga kasembreros sa ating pagkatao. Yung character natin mga kasembreros, no? Kagaya doon ng isang panauhin o ng isang guest mga kasembreros sa ating bahay, ay kailangan natin maglinis, no? Di ba? Linisan ng kwarto, linisan ng salas, linisan ng buong bahay mga kasus kasi nga may darating na bisita. So sa atin naman ay ganoon, no? The imagery of making a straight highway in the wilderness symbolizes removing obstacles and distractions that can hinder our connection with God. It asks us to clear a path for God to enter our lives easily without any barriers blocking His way. So ito po ay tumutukoy sa ating status of the heart. Yung paano ba yung description ng ating puso? Punong-puno ba tayo yung puso ba natin ay punong-puno ng inggit, punong-puno ng galit, punong-puno ng pride, punong-puno ng unforgiveness, no? Punong-puno ng selfishness, punong-puno ng idolatry, punong-puno ng basta no, mga kasembreros, envy and so on mga kasembreros. So kailangan linisin parang ang Diyos natin ay hindi papasok sa ating tahanan or sa ating buhay, sa ating puso kapag tayo po ay maraming karumihan, no? Kumbaga parang isang bahay, no? Kapag parati nag-aaway ang pamilya. So yung grasya ng Diyos, yung spirit ng Diyos ay hindi po dyan mananahan at hindi dyan nananahan because ang magpapakita ng peace no? Yung Holy Spirit of God kapag ang bahay na ito ay tahimik, no? Nagmamahalan sila, may time sa pagbibiblia, may time sa panalangin, may time sa paggawa ng kalooban ng Diyos, ay ibig ko pa, yan yung parang isa sa mga manifestations, isa sa mga patunay ng tahanang ito ay naglilingkod, no? Ang tao sa tahanang iyon ay naglilingkod sa Diyos mga kasembreros because the Holy Spirit of God abides or dwells in that house mga or in that home. So ganun po siya. So kung ang bahay ay naghahari ang inggitan, ang magkapatid hindi nagkakasundo, yung mag-asawa nag-aaway, ang magulang ang anak nagiging pasaway sa magulang and so on mga kasembreros. So yun yung manifestations naman na hindi naghahari ang grasya or ang spirito ng Diyos mga kasembreros sa tahanang iyon. Think about a time when you had to prepare for a special visit or event. You probably cleaned, organized, and made sure everything was in order to create a welcoming atmosphere. So kagaya na mention natin kanina mga kasembreros na kapag tayo po ay may paparating na importanteng bisita, ay kailangan linisin, no, ang mga bagay-bagay mga kasembreros so that pleasing kapag pleasing at saka welcoming ito sa ating bisita mga kasembreros. This verse is asking us to do the same but on a spiritual level. It challenges us to reflect on our own thoughts, actions, and intentions to ensure that they align with God's will. We can fully experience the presence of God, of the Lord, and allow His grace to work within us by clearing the path in our hearts and lives. So yun, kung kaya mahalaga na yung pagbabasa ng Biblia ay hindi lang siya doon nagtatapos. We have to obey. We have to follow the instructions mga kasembreros sa Biblia. For example, sinabi ni Lord na magpatawad tayo because tayo ay pinatawad ng Diyos mga kasembreros sa kasalanang dapat tayo ay nagbayad. So magpatawad tayo, no? Kung tayo po ay sinabi ng Biblia na magpakumbaba tayo, no? Kapag mayroong mga arguments. Kapag sasabi ng Biblia na maging maibigan tayo sa ating kapwa, no? Tumulong tayo, huwag tayong maging madamot kung kaya nating magbigay mga kasembreros ay gawin natin. So wag nating i-oppose ang Biblia mga kasembreros kasi kapag i-oppose natin ang Biblia, that will lead us to sin and rebellion mga kasembreros. So para kang inutusan ng yung master, ng yung commander sa pulisya for example or sa isang sundalo, no, batalyon mga kasembreros, tapos hindi mo sinunod ay tiyak na ikaw ay pagagalitan or paparusahan mga kasembreros. This verse is asking, so yun, it challenges to reflect on our actions by clearing. So how can you straighten the path for Him or for God to enter more freely and transform
your heart. So the phrase voice of one calling is significant. It suggests urgency and a divine message that demands attention. So dito kasi ay dito si Prophet Isaiah, mga kasembreros, na nagsasabi na may isang boses na tumatawag, no, sa wilderness, no, sa ilang, mga kasembreros, na sabi nga dito, no, the voice of one crying in the wilderness. Meron nagsisigaw. 'Di ba sa atin kapag emergency na talaga napapasigaw tayo, bilisan nyo, dali na, may sunog. So parang ganoon ba, no, mga kasos, na bilisan nyo, kasi kailangan magdikas kasi may emergency, ganun. So parang ganito siya, no, urgency sa ating buhay na pag kailangan tanggalin ko, pag may alitan kayo ng magulang mo or ang asawa mo or kapatid mo, kailangan i-resolve yun, mga kasembreros. Kailangan maging maayos, no? Everything should be back into order, mga kasos, na nagmamahalan kayo, you care for each other, you help each other, mga kasembreros, and the like. The call to prepare the way of the Lord implies that something monumental is about to happen. This preparation involves making straight in the desert a highway for our God, which symbolizes removing obstacles and creating a desert or direct paths for God's presence. So ito siya, mga kasos. Additionally, preparing your heart for God's arrival involves cultivating a spirit of humility and openness. So, yung humility, mga kasembreros, ito rin yung time na kapag tinuturuan po tayo, let's say, ng ating magulang, ng ating nakakatandang kapatid, o kung sino man dyan, mga kasembreros, na guardian natin, for example, na may kakayahang magturo at saka mag-advise, no, sa atin, ay makinig tayo. So, it shows humility, mga kasembreros, or nagpapakumbaba tayo. At may teachable heart tayo, mga kasembreros, kapag nire-remind tayo ng mga tao sa paligid natin, especially yung mga nakakatanda sa atin, mga kasembreros, ay kailangang makinig tayo because yun yung tama, mga kasembreros. So wala naman sir magulang or nakakatanda na magtuturo sa atin na ng mali, mga kasembreros, at ikakapahamak natin, but it's always be for our benefit or good, mga customer. It requires acknowledging your need for His presence and guidance in your life, as well as being willing to surrender your own will and desires to His plans and purposes. So sa Diyos natin, kapag sinasurrender natin yung ating mga plano, yung ating mga mga gustong gawin, mga customer, sa buhay, ay yun po yun, no? Kapag kunwari nagpe-pray tayo na ganito, ganyan, Lord, gusto ko ng ganito, ganyan, pero sa end part ng ating prayer, but let your will be done, because your will is far, far, far better and more beneficial than I have for myself. So yun siya, no? Manalangin tayo, yes, mag-goals tayo, yes, but always end your prayer, but let your will be done. Kung anumang purpose mo, kung anumang gusto mong gawin, ay hinahayaan kita na kumilos at gawin mo ang gusto mo sa aking buhay at sa buhay na aking pamilya. Creating a fertile ground in your heart for His word to take root, grow, and bear fruit is ultimately the preparation for God's arrival, as described in Isaiah chapter 40 verse 3. So ganoon siya, no? Kailangan yung ating puso talaga, no? Yung status, yung condition ng heart natin is really important, na tayo ba ay pag tinuturuan ay nakikinig, sumusunod, or kapag tinuturuan ba tayo po ay pasaway at hindi sumusunod. So ganoon po siya. So definitely tayo po ay dapat na sumusunod po, mga customer, especially kapag salita ng Panginoon ang nagsasabi. So yun po siya. So it is a process of readiness and preparation, or anticipation, trusting in His promises and eagerly seeking His presence with an expectant heart. You can invite His presence or God's presence to dwell within you by consciously turning your focus towards God, seeking Him in prayer, meditation, and study of His Word, preparing yourself to receive His grace, love, and guidance in abundance. So yun siya, no? Parang bata ka na pag tinuturuan ay nakikinig at sumusunod. So ganoon siya, mga kasos. Pag hindi ka sumusunod, minsan ay napapalo at napapagalitan. Sa final thought natin, think of your life as a busy highway. Isaiah 40 verse 3 urges you to clear obstacles and distractions that block your path to God. So isa sa mga nagbablock actually sa ating communication with God or yung ating relationship with God ay yung pusong hindi nagpapatawad. So, kasi ang mga tao, kunwari may kagalit sila, no, tapos hindi sila nagpapatawad. So, isa yun sa nagpiprevent or naghihinder ng blessings ng Diyos, mga kasubra, sa ating buhay, na imbis na papalain tayo ng Diyos, ay hindi na lang, kasi nga
yung barrier, yung parang takip mga customers ng nagtatakip o nagko-cover doon sa blessings na dapat ay bubuhos na sa atin ay yung hindi natin papatawad sa ating kapwa-tao or kung sino mga offender natin mga kasembreros. So it's really important na talagang tayo po ay magpatawad sa ating buhay. Alright? So now sa Word of God ha, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at Christ-likeness mga kasembreros na yung ating puso ay okay at saka malinis sa harapan ng Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasmarasan. Paalam po. I love you all.